Sir Jerome, noong nakalipas po na linggo, pumasa sa mataas na boto, mayorya ng mga kongresista ang pabor na ma-impeach ito pong si VP Sara Duterte. At ngayon, na-transmit na po sa Senado at magkukonvene na po ang Senate bilang impeachment court sa impeachment case po ni VP Sara. Ano po yung stand po ninyo dito sa ngayon, attorney? Sir Jerome. Natutuwa ho tayo. For the second time around, overwhelming majority vote ang nakuha natin sa Congress. 255 congressmen ang bumoto in favor to impeach Sara Duterte. At this time ho, nasa bola na ng Senado itong immediately convene sa impeachment trial this coming Monday. No, despite ho sa nangyaring mga kaguluhan sa Senado, sa kabilang banda medyo nagbibigay ito ng pag-asa sa atin na maisalang ang trial laban dito kay Sara Duterte sa pagpapanagot doon sa paglustay sa pera ng taong bayan. So although may duda ho tayo, nangangamba rin tayo dahil alam natin na nagkaroon ng kudita sa Senado at sa ilalim ho ng pamumuno ni Peter Cayetano ay alam naman natin na siya ay highly identified in favor sa mga Duterte. Kaya medyo nangangamba tayo pero at the same time, kailangan ho magbantay ng taong bayan kasi hindi naman mga politiko ang naghahanap ng pananagutan dito kung hindi yung mga ordinaryo manggagawa at mga Pilipino na biktima ng karumal-dumal na pagdadakaw sa pondo ng taong bayan. Well, hindi na ho mangyayari yun. Hindi na nila pwedeng i-archive yung impeachment ni Sara Duterte kasi from the very start po sa Congress ay sinunod na yung proseso na sinasabi ng Korte Suprema. No? Kaya this time, nalubos po ang proseso na yon bago dumating sa Senado. Sinasabi lang naman ng Korte Suprema na bigyan ng pagkakataon na makapag-explain yung accused. At lahat naman ho yun ay winave ni Sara Duterte sa House. No? Walang pinapadalo niya lang yung kanyang mga abogado at representante at siya mismo never ho siyang umapir sa mga hearing sa House of Representatives. So it means na lubos yung proseso batay doon sa payo ng Korte Suprema at this time nasa Senado na po. Wala nang rason para i-archive na nito. Wala nang dahilan para hindi sila mag-convene at sa impeachment court. Well, alam na natin yung game plan nila. Unacceptable po to. Imagine, halos 6 na buwan na hindi nagpakita si De La Rosa doon sa Senado, hindi nag-perform bilang senador. Sa kabilang banda, kinu-question nga namin kasi nagpapatuloy na sumasahod. No? This time, kita-kita natin yung motibo kaya siya pumunta para bumoto bilang pagpapalit ng bagong liderato sa Senado. At the same time, ipakita na nasa panig siya ng Duterte at sa dulo ang signal nito ay ma-acquit si Sara Duterte. No? Kaya po isa itong masamang senyales, nalagay ang Senado sa isang kahihiyan sa kasaysayan natin na ang Senado ay nagkanlong, no? Nagtanggol sa isang pugante na merong kaso, mayroong warrant of arrest mula sa International Criminal Court na kaso na crimes against humanity. And yet yung Senado ay ipinagtanggol siya, no? Humingi siya ng resolution na manatili siya sa Senado pero bali-balita nakatakas daw. Ang tingin namin hindi po nakatakas, pinatakas. Magkaiba ho yung nakatakas sa pinatakas. Deliberate ho yan. So, plano ho yan talaga ng Senado na under the leadership ni Peter Cayetano. No? So, pinlano nila yung bagay niya ng pagpapatakas sa isang pugante. So, kaya ngayon, ang Senado ay nalalagay sa isang kahihiyan. At the same time, yung buong gobyerno ni Bongbong Marcos ay nalagay ho sa kahihiyan dahil imaginein mo natakasan ka daw ng isang pugante na mayroong warrant of arrest. Samantalang ang ordinaryong Pilipino ay kapag nagkaroon ng kasalanan, aresto agad, minsan patay ka nga. Pero ito ay pinababayaan lang at kinukonsinti pa nga. Well, of course, negative ho talaga ang impact. Kasi yung nangyari sa Senado na nagkaputukan ng barel, whether wala namang namatay, wala namang nasaktan, pero it's a major sign na walang political stability ang Pilipinas.
So sa mata ng mga negosyante, ang bansang walang political stability, walang malinaw na pamumuno at liderato sa kasalukuyan, ay ayaw nila niyan kasi malalagay sa panganib ang kanilang negosyo. So therefore, may impact na naman ito sa bansa natin. Ibig sabihin yan, two things, hindi papasok yung mga inibitahang negosyante dahil nga walang political stability. Yung kabilang banda, mag-iisip yung mga nagdinegosyo dito na baka umalis or lumipat dahil dun sa walang political stability. So ang impact nito ay kawawa talaga ang ekonomiya ng Pilipinas, kawawa ang mga manggagawang Pilipino. Ito yung Bambo Justin yung sinasabi natin na dapat talaga ang Pilipinas ay nag-iisip na, siniseryoso na magkaroon talaga tayo ng sariling industriya sa ating bansa. Para pagka may mga ganitong nangyayari ay kung may impact man, mas maliit ang impact kumpara dun sa biglang lalayas yung mga negosyante, hindi papasok ang mga negosyante. Ang daming mga Pilipino naghahanap ng trabaho. Walang trabaho, mababa ang sahod sa bansa natin. Kaya ang higit na mahihirapan dito, mga gagawa, ordinaryong Pilipino. Sabay-sabay na tumaas ang presyo ng mga bilihin, serbisyo, kuryente, LPG, 5.1% yung walang trabaho, close to 3 milyong Pilipino yan. Bumaba ng 0.73% ang purchasing power ng peso. So masakit yan para sa minimum wage earner at saka yung kumikita ng below minimum wage earner. Kabilang banda, lumaki ng mahigit 18 trilyon na ang utang ng Pilipinas sa mga pandaigdigang institusyon.